It's like you are praying for the world and you are praying for the people of God. Pray and work is to pray. Pero sabi ni Cardinal Sin, the more you pray, the more that you have to add more prayer. Doon makikita natin na nananakaw ng mundo ang ating mga oras na dapat tayo ay patuloy na gumaganap sa tungkulin. So bilang manggagawa, dapat alam natin kung paano natin mapoproteksyonan ang ating mga sarili sa mga danger, sa mga hindi nararapat ng ilagay sa ating kaisipan. Huwag mong pabayaang makialam ang iyong isip sa mga schedules mo. Huwag mo babantayan mo lagi ang iyong isip dahil kailangan ang puso mo ang siyang nagtutulak sa iyo sa gawain. Work is prayer. Prayer is work. Marahil, marami sa atin, merong ministry, pero hindi masaya ang puso. Dahil hindi niya nagagawa ng tunay ang kanyang gawain. Kailangang pag-aralan kung paano mo babalansihin ang buhay pananampalataya. Mangingibabaw pa rin yung wisdom, mangingibabaw pa rin yung kabutihan ng Diyos dahil yan ang babalot sa iyo. It is because you pray and work with Christ. Anumang klaseng trabaho, saan ka man naroroon, nasabi diyan, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. And carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Kahit, again, pray and work, but you still have to act para abutin din ang ibang pang tao. That is the greatest love, yung ibigay ang iyong buhay para sa nakararami. Bilang lingkod, pray and work. Don't forget to love the poorest of the poor. The heart is our hidden center. God resides in every heart, but only a few can realize it. Gusto niyo maglingkod? You want to be one with the Lord? You need to decide in your heart. My strength was used to glorify the Lord. Ang puso natin, minolde yan ng ating pamilya. Tapos hanggang mag-college yan, minomolde yan ng mga karanasan. So be careful with your heart by being careful with your mind. Kaya lang, pag hindi mo binantayan ng puso mo, mapupunta ka sa iba. Because it is the place where I am, says the Lord. Tayo yun, the people of God, siya ang gagawa ng gawain ko. Si Jesus yun. Gawin nyo to dahil ako ay nasa puso nyo. Siyempre, may lingwahe ang pag-ibig. Lahat tayo tinatawag, giving us a good example so that the Lord will make an operation of your heart. Ask the Lord for a new heart. Let us ask the Lord, ikaw wala nga tulad, paano ba magkaroon ng puso na kahit konti magaya kita? Ang maganda sa puso nyo, galing na sa kamay ng Diyos. Hindi na ikaw ang naguhugis ng puso mo, kundi ang Panginoong Jesus na. Kasi kahit naglilingkod ka, huwag ka masyadong magtiwala. Always ask the Lord, Lord, meron pang dapat ayusin sa akin. Guard your heart above all else. Lahat, puso lagi, unti-unting gumagawa ng puso. Guarding your heart, pouring out your heart to the person na nirenew din ni Lord. Ang gusto lang ni Lord, aminin mo sa puso mo na kailangan mo siya.